Magandang hapon po, Tony and Rita, and to all the televiewers. Sinabi Thank ko you for having me here Sinabi this ko Hi, afternoon. Kong Jinky. Thank you. Sinabi ko lang dati na dapat yung background ko background mo madilim. itim. Para bagay sa akin yung kunwari, i-recreate ko. Kaya nga. Kayong mga, kayo! Si Kong Jinky pala Kong gagawa. Jinky pala ang magre-recreate. Oo. Ay, hindi naman ganun. Hindi ko narinig yun. Oo. Madilim. Ang sabi ko kasi, Congresswoman, dahil nagrulo ko kami ni partner Rica dito, sabi ko, yung line of succession sa presidente, Oo. kung sakaling he becomes physically or mentally incapacitated, Who's di ho gonna ba- take over? Di ho ba the vice president takes over? Di ho ba? That is correct. Yes. Alam mo. Kaya po ganun yung sasabihin niya Tapos, sa dilemma. ang problema, yung susunod, kapag nag-take over, Magaling talaga. Ako nagagalingan ako kay ano. Genuinely nagagalingan ako kay Congressman Luistro. Although mabagal or malumanay siya magsalita. Pero shoot yung mga ano niya. Oo. katulad nung video niya noon, Oo. nung hinuli yung kanyang Nag-viral. chief of staff, Oo. madilim yung background, tapos yung kanyang mga binibitawang maanghang Oo. salita, may kasamang, kayo, yung mga my mga God. gano'n. Pero hindi naman gano'n siguro. Narinig niyo ho ba, Congresswoman, na pansamantalang dinala sa hospital kagabi si Presidente? Yeah, I saw it in the social media. Okay. And how do you feel Oo. now that he Ay, Nanay Carmen, shout out. now that he's being treated for diverticulitis? Sabi naman niya, yung diverticulitis Yeah. is a common illness para sa mga taong stress, always working. Ano, 4'11", tangkad naman ng 4'11". 3'5". At admittedly daw, aging. Yun na nga po. Oo. Pero sana nga po, hindi naman daw life-threatening at madadaan pa sa change of diet or sa gamot. So kung hindi po medical condition na magpapaalis kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, Impeachment. Impeachment. Opo. Ano ho ba ang lagay na ngayon ng impeachment complaints? Dahil meron na pong ni-refer to the office of the speaker, pero may nagsubok pa maghain ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint. How should the House treat those three? Well, under the rules, no? Maliwanag na upon receipt ng Secretary General, she should transmit immediately to the office of the Speaker. And then from the office of the Speaker, he has a period of 10 session days to transmit it to the plenary. It must be included in the order of business of the plenary. Okay. Thereafter, the plenary has a period of 3 session days to refer it to the Justice Committee. Ayan. The third one is quite important or very important Yeah. dahil ang discussion nyo kanina, what prohibits or triggers the prohibition period for filing a succeeding Yes. impeachment. Okay. To answer that, no, it is actually the referral to the Justice Committee that completes the initiation process. Okay. That was pronounced by the Supreme Court in the Francisco ruling, no? Oh. At in other words, Tony, no, kung alin yung mauna doon sa Directed Justice Committee. Committee by way of referral, Yeah. that will effectively Start prohibit Oo. the succeeding impeachment complaints, and that will trigger the running of the 1-year prohibition period for Oh, impeachment. so hanggang ganun ha. Hindi, kaya ako naman gustong i-play ito kasi hanggang dun siya. Boss Gwen Caller, shout out. Boss Boy Remacha. Ay, watching from Germany. Kapitbahay pala kayo ni Nanay Carmen. Boss Boy Remacha, shout out. So, yun ha. Pag nakarating na sa ulitin ko. Doon sa Directed Justice Committee. Committee by way of referral, So pagka nakarating na sa Justice Committee by way of referral, doon pa lang uusad. Or doon, yun yung magti-trigger for 1-year bar rule. Yeah. that will effectively prohibit Oo. the succeeding impeachment complaints, and that will trigger the running of the 1-year prohibition period for impeachment against the same impeachable official. In other words, ang sinasabi po ng saligang batas, isang impeachment complaint lang In a year. per impeachable official every year. Yes. And that will trigger, the application of that rule is, once ma-refer na sa Justice Committee ang impeachment complaint. Okay, eto na, Kong Jinky ha. Because hindi naman komot na i-file, kaagad itong matatanggap at maaaprubahan ng plenary. Because doon ba ho sa plenary, kailangan na nilang i-determine yung sufficiency. Maganda to yung mga diniscuss dito, no? Magaganda. I mean yung mga sinabi ni para at least medyo aware tayo. Kasi medyo nalito. Dati aware naman na tayo di ba? Kasi dinidiscuss to ng maraming nagdi-discuss nito pagdating kung paano nga yung magiging procedure ng impeachment, no? And I think even si Congressman Luistro na discuss niya na rin yan before. Di ba nagkaroon nga ng bagong ruling or nagkaroon ng bagong hindi nga bago tama, bago. Meron siyang dinagdag, di ba? Yung Supreme Court. So, ayan Ngayon, para medyo mas malinaw, dapat talaga
gagana lang yung 1-year bar rule pag nakarating na sa nakalimutan ko na, goldfish. The application of that rule is once ma-refer na sa Justice Committee. Justice Committee, yon, nakalimutan. Tanga! Sige. That is a matter that falls exclusively in the jurisdiction of the Justice Committee. As a matter of fact, Tony, no? Yes. Para sa kaliwanagan ng ating mga kababayan, mayroon pong 5 steps Okay. O na yan. gagawin sa Justice Committee. Ito rin. 1, determination of sufficiency in form. Okay. Second, determination of sufficiency in substance. Okay. Number 3, if the impeachment complaint is sufficient both in form and in substance, we have to determine if there's sufficient basis for impeachment complaint. Okay. Thereafter, number 4, we will be proceeding to the hearing proper. No? It is the hearing proper. Saka dito lang lang magkakahearing. pupuntahin ang complainant at ang witnesses. Yeah. And the last one, the committee should determine whether or not there is probable cause to support the impeachment complaint. Ayun. Whatever will be the decision of the Justice Committee as to the Pero pag hindi yan pinarating, pagka hindi yan inano na kagad dyan, nakita ni Secretary General, alam nyo na kung ba't inupo dun si si Secretary Cheloy, 'di ba? Dating PCO. existence of probable cause Boss, or go. non-existence of Boss, probable go. cause, we have to submit our report to the plenary subject to the approval of the at least Oo nga, nakalimutan ko no? Sorry. 1/3 of all the members of the House. Alright. Ngayon, iniisip ng mga tao, Congresswoman, na ang pag-refer ho ba ng Secretary General ng impeachment complaints to the Committee on Justice ay chronological. Meaning to say, nauna sila mag-file, so ito muna ang suriin ninyo using your 5-step process. And then yung second and third, sila na naman yung susunod mong i-evaluate. Paano kung yung una, evaluate nyo na, okay na kayo doon? Does that mean isasantabi nyo na yung second and third? I cannot speak for the office of the Secretary General, Tony, no? Not even for the office of the Speaker and not even for the plenary kasi ang dami nun, no? But I can complaint against the President because I heard from the news na transmitted na to sa office of the Speaker. Yes. Yeah. So considered na nauna na siya. Okay. Yeah. Kasi nauna, wala na. Ba't ba nagsasampa pa kayo? Puti pag kayo na technical na naman kayo, sisisihin nyo na naman kami. Nako, pinasa lahat ni Secretary General. Okay, easy lang kasi kayo. May nauna na wala tayong magagawa. Sablay. Huwag na natin pag-usapan yung pangatlo. Sila Chavit Singson yun. Ngayon, Balikan natin, Tony, yung what triggers the the 1-year prohibition period. Yes. Hindi pa po na-trigger yun kasi nasa office pa lang ni Speaker. Mm-hmm. As a matter of fact, from the office of the Speaker, pupunta pa sa plenary. From plenary, pupunta sa Committee on Justice. Yes. Pag nakarating yan sa Committee on Justice, that will trigger the application of 1 impeachment complaint per impeachable official Ngayon, every year. Yeah. Ngayon, itong tanong ko din kasi Hindi mapapatalsik kung sino man ang nakaupo ngayon nung kagaya ng sabi niya, huwag atatitat no? kung gugustuhin ng plenary na simplihan ang trabaho ng Committee on Justice, dapat isa na lang ang i-refer nila sa inyo. Pero kung sabihin ng plenary na, sige, let's consider all the 3 or baka may sumunod pang pang-4, pang-5, pwede nilang isubmit lahat ng multiple impeachment complaints sa inyong committee para sabay-sabay niyong i-evaluate using your 5-step process. I wish to answer your question by saying it all depends on the members of the House, no? Right now, we are 313 members of the House of Representatives. Yes. As to pag dumating yan at nagpang-abot sa plenary, it really depends on them kung anong magiging judgment nila on whether i-consider ba nila yung nauna or whether itra-transmit ba nila ng sabay-sabay to the Justice Committee. If the latter will happen, then we have to consolidate all the impeachment complaints, no? Otherwise, kung isa lang ang matransmit, again, matri-trigger ang 1-year prohibition rule. Correct. So consolidation is possible. If there are multiple complaints that the plenary will refer to the Justice Committee, you can consolidate all of them. Ulitin? Ayun, okay na ulit. Nawawala, nadidisconnect na nakukonek ako.
na marirefer sa Justice Committee, yes, consolidation is possible. Possible but not necessary. Well, it depends really on the plenary. If that will be their decision to transmit all of them at the same time, the Justice Committee will have no other option but to consolidate. Okay. Because how if, Congresswoman, what if yung mga sumunod na impeachment complaint dahil nga nahuli sila ng pag-transmit to the Office of the Speaker, if they have the mas mabigat na mga reasons on why grounds, this person should be impeached, hindi nabigyan ng pagkakataon, wala na yun. Wala na silang excuse kung gumulong na yung initial investigation, initial na pag-aaral ng Justice Committee. Ganun po ba yun? Rita, that is the consequence. And we have to understand, no? Kaya tayo may rules on impeachment under the 1987 Philippine Constitution. Kaya tayo may rules on impeachment dito sa House of Representatives is for us to follow these rules, no? No way that we can go away from the rules on impeachment that is existing right now. Okay. Following that, what you said po, Congresswoman, and if we're gonna apply that on the plans for complaints to be filed against the Vice President, di ba? once the February 6 deadline lapses. Medyo may ano na yata, boss, Article PH, no? Hindi ko maano kung saan yun na technical si kasi hindi naman dun sa nakalimutan ko i-research ko nga din ulit yan, no, kung paano, kasi parang actually dati yan nga yung ginagawa kong biro lagi, no. So pagka may nag-apply ng 1-year bar rule, or rather tayo na mag-apply ng impeachment case kay PBBM. Unahan na natin sila. Pagka may congressman na isa na nag-endorso dun sa complaint natin, tas pumasok na, tas mahina naman, di ba? Di activated na yung 1-year bar rule. Parang ganun sana. Yung ganun yung biro-biro natin noon before. And even pag may nag-apply, i-apply din natin, may nag-apply na. Una, pangalawa, mag-apply din ulit tayo. Di ba? Yun yung dapat medyo mas malinaw. Pero gano'n naman yung pagkakapaliwanag ni attorney ni Congressman Luistro, no? So kailangan gano'n lang din yung yung mangyayari. So ma-apply yung 1-year bar rule pag matitrigger lang yung 1-year bar rule, no? Pag dumating na dun sa sa Justice Committee. 'Di ba? So, 'yun, antayin natin. Magandang no? Kaya dun sa mga interesado, syempre, no, even syempre busit tayo dahil nga merong nagsampa ng impeachment. Hanggang gano'n lang din talaga tayo. Hanggang gano'n lang tayo, mabubuisit. Di ba? Kasi, yan ang sinasabi ko sa inyo di ba? Sino rin nagsabi niya mga yan? Yung mga dilawan din. Ano sabi nung dilawan? Na kinukontra nila lagi yung sinasabi natin. Yung kagaya na sinabi ko, even before. Isa ako doon sa mga naniniwala na kailangan talaga natin si Speaker Martin as a speaker dyan sa Congress. Anong ginawa nila? Pilit talaga nilang titibagin si Speaker Martin. Di ba? Ngayon, nag-resign si Speaker. Bumaba, napalitan. Ano nangyari? Nung si Speaker ba yun nandyan sa Nung si Speaker pa yun nandyan, may nangahas ba? May nangahas na nagsampa? Dahil alam nila, pader ang babanggaan nila. Ngayon, hindi totoo yun. Ngayon, di ba? Tatlong impeachment yung pinasa. Alam mo ba, siyempre, pag tinanggal mo si Speaker Martin dyan, magbubukas yung pintuan. No? Ang susunod na pintuan, after ni PBBM, after ni Speaker Martin, si PBBM na. Kung bopols ka, hahayaan mong kumatok. Hanggang doon sa pintuan, sapa ka na lang. Sabi ni Boss Artic, madaming nagsampa ng impeachment pero isa lang talaga ang
initiate, walang nalabag sa 1-year bar rule kaya nag-motion for reconsideration ang Congress. Saan? Hindi yung kay Sara. Supreme Court naman yun gano eh. Hindi naman dun sa, di ba kasi etong si Sara, sinubukan niyang pigilan sa paghingi ng tulong sa although ang front niya, di ba? Parang si Bato rin, let's bring it on. Okay yan, para may paliwanag, no? Handa na kami para dyan, di ba? Sabi. Sabi ni Boss Carlo, di kasalanan ni Buday yan. Ngayon natin sistema ang nagawa dahil sa pagprotekta niya kay Buday. Ngayon, nag-work against sa kanila ang sistema. Oh, yun. Okay na tayo dyan. Oh, yan. Oh, di ba? Magandang, ganun talaga. Tapos na agad tayo. So, ayan ha. Abangan natin yung mga susunod na pangyayari. Alam nyo, talaga, ito yung era na talagang marami ang nakasubaybay pagdating sa political issue. Or kung hindi man, baka dati pa mga siguro medyo magigiliw na sa pagdating sa political topic yung mga Filipinos. Ngayon lang medyo mas na-expose yung mga bilang ng mga nakikinig, no, dahil nga meron ng social media, may mga political vloggers, no? So ang ko lang lagi, ang hiling ko lang lagi is talinuhan nyo sa panonood, 'di ba? At least kung meron kayong mapulot, kung hindi man talino mapulot nyo. At least mapasaya kayo, okay na, no? Kaysa marami ako nakikita mga kababayan natin na nanonood na parang halos 24 hours.